Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa practical ba yung sa salary deduction ng mga agency dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, kasi meron po nagtanong sa akin na meron daw na agency dito sa Singapore na ang ano niya is 4 months deduction. So para sa akin kasi is 4 months deduction. Grabe ang ano nun. Parang ang laki nun pag kinonvert sa pera natin sa peso. Kasi ngayon, mataas na yung palitan ng dollar. So, ang laki na mawawala sa inyo guys. Kahit sabihin nyo, sagot pa ni agency yung testan nyo, medical nyo, or whatsoever. Magkano lang po ang mga yan pag pinagsama-sama. Guys, humanap kayo ng agency sa Pinas. Marami pong mga agency din dito sa Singapore. Kung wala kayong mga kakilala na pwedeng umano sa inyo, may mga videos ako dyan ng mga ilang agency dito sa Singapore na 2 months to 2 months and a half lang po ang deduction. Hindi nyo na kailangan dun pa, porque may kakilala kayo na nirefer kayo sa 4 months na deduction, yun yung kunin nyo. Guys, maging practical kayo kasi ang isang buwan na sahod dito is nasa 20 plus something. Pero inyo kung yung 2 months deduction lang kayo, magkano lang yun ang ano nyo, tapos mata times 2 yun kasi magiging 4 months yung deduction nyo kung i-grab nyo yung dun sa sinasabi nyo na kaibigan nyo. Ito guys, ilalahat ko na lang po yung mga sa gusto mag-apply dito sa Singapore guys, marami po ditong mga agency na nasa 2 to 2 months and a half lang ang deduction guys. Kung medyo hindi nyo alam kung paano, yung mga katay-up nila na agency sa Pinas, magtanong kayo magkano po ang salary deduction sa Singapore kasi usually dito is hindi po talaga tayo naglalabas ng pera, bali sagot muna ng agency tapos i-deduct na lang yun pag nandito na lang tayo. Yung first few months na salary natin, kukunin nila yun, ang maiiwan na lang po sa atin yung allowance natin. Yung allowance na tinatawag is pag kayo nag-day off tayo kasi every week po talaga may day off, isang day off ang isang helper at yun po ay babayaran ng employer pagka pinatrabaho nila tayo during ating day off hours. Bali makikipag-negotiate din sila sa atin. Bali guys, ilang videos na po yung nagawa ko about dito sa ganito, paulit-ulit po tayo. Pero kasi meron pa rin po nagtanong kasi sa akin about sa 4 months deduction daw na agency dito sa Singapore guys. Kung meron pa rin pong agency na nag-o-offer ng ganun katagal na deduction, wag nyo guys, wag nyo yung i-grab yun. Humanap kayo ng ibang agency na 2 months to 2 months and a half lang po, hindi po siya practical. Kasi guys, pagdating nyo dito sa Singapore, hindi nyo po kasi alam kung yung magiging amo nyo is mabait or what. Tapos pagdating nyo dito is makikisama kayo sa employer nyo. What if hindi nyo natapos yung 4 months na deductions nyo is ayaw na kayo dun sa employer nyo. Hindi ko sinabing masasama ang mga employer dito, pero swertihan po kasi ang employer dito kasi sa unang mga few months natin, nandun po kasi ang homesick niya, nandun po kasi makikisama kayo, nandun po kasi ibang culture nila. So may mga times po talaga na minsan mapapaisip tayo na bakit tayo nag-abroad, yung ganon. Tapos biglang parang ayaw tayo, susuko tayo. Pag hindi nyo po guys natapos yung deduction nyo, hindi po kayo basta-basta makakalipat ng ibang amo or na gusto nyo na refer nyo, kundi ibabalik kayo ng amo nyo sa agency nyo kasi hindi nyo patapos yung obligasyon nyo sa agency nyo na bayaran kung ano yung nilabas nilang pera o nasa kontrata nyo na deductions nyo. Ngayon, kung sa agency nyo ang maghahanap ulit ng panibagong amo nyo, may mga ilang agency po, karamihan po ng agency dito is hindi libre ang accommodation. Pag binalik kayo ni amo nyo dun sa agency nyo, may tendency everyday, katulad nyo dun sa agency ko dati, meron akong kasamahan doon nung bago pa lang ako is kasi medyo matagal ako bago ako nakuha ng mga amo ko, so ang dami kong mga nakakasalamuhang mga Pilipino at saka mga Indonesian. May mga binabalik, may Myanmar din kami, may binalik ng amo doon. Alam nyo ba, $10 per day ang ano nila, ang charge nila sa iyo sa accommodation, sa pagkain nila, pagpapatira sa iyo doon. So ang mangyayari noon, hindi mo patapos yung deduction mo, paano kung hindi ka kaagad makakuha ng amo? What if hindi ka makakuha ng amo per day mo doon, $10 and $10, mag-a-add pa yun doon sa may deduction ka pa na hindi mo pa natapos sa agency, mag-a-add pa yun sa babayaran mo sa kanila, at saka may processing fee pa sila na kinukuha, depende sa agency. Minsan may isang buwan, pag nag-transfer ka, may isang buwan na processing fee sila na charge sa iyo, or may worst pa na agency na 2 months ang dinideduct sa inyo. So yun guys, kasi hindi ko alam kung anong agency kayo ma-assign kung sakali.
Pero guys, kung hanggat maaari, nasa Pinas pa lang kayo, maging practical na kayo. Nandito na ako sa Singapore, so alam ko na yung patakaran nila, nangyayari talaga dito. So yun, sinishare ko lang sa inyo yung mas makakabuti sa inyo. Humanap kayo ng agency na mababa ang salary deduction. Bakit po? Kasi once na katulad ng 2 months lang, yung 2 months na yan guys, makukope nyo pa yan yung pagkakaroon nyo ng homesick, ng pakikisama sa employer. Nandun pa kasi yung hiya ninyo dyan. So yung di pa maglalakas ang loob nyo na sabi sa kanila na ayaw nyo na, or ayaw nyo na ituloy yung work sa kanila. So sa 2 months na yun guys, matatapos nyo yung deduction. Pwede kayong after ng salary deduction nyo, wala nang habol sa agency sa inyo. So kung gusto nyo at makakausapin nyo sa employer nyo na bigyan lang kayo ng release paper para makahanap kayo ng ibang employer, may mga agency dito or may mga ibang naglalakad dito na walang salary deduction guys. Hindi na kayo, lilipat na lang kayo, wala nang i-charge sa inyo. Pag nagtrabaho ulit kayo sa ibang amo, kung kailan kayo nag-start, pagka 1 month nun, sahod agad kayo guys. So may mga ganong dito, basta matapos nyo lang yung obligasyon nyo sa agency nyo na salary deduction. Ngayon, kung yung salary deduction nyo sa abot ng 4 months, guys, kung maswertihan nyo yung amo na hindi kayo magkakasundo, kasi minsan may iba-iba talaga ugali ng mga amo. Pag hindi nyo nakasundo yan at hindi nyo natapos ang salary deduction nyo, for sure talaga guys, ibabalik kayo ng employer nyo sa agency nyo, at dyan na naman sa start ang kalbaryo ninyo sa pagbabayad ng deductions nyo. Ay buti sana kung yung pag-process nyo papunta dito ay wala kayong mga inutangan sa Pinas, or hindi kayo nagkaroon ng problema financially, na okay lang kahit i-deduct pa, magkaroon ulit kayo ng mga deduction o hindi kagad kayo makakasahod, walang problema kasi pera nyo yun eh. Kumbaga okay lang sa inyo. What if marami pa kayong obligasyon sa Pinas nung umalis kayo, so kailangan nyo agad makasweldo? So paano yan? Kung sakaling mag 4 months deduction kayo, tapos binalik kayo sa agency nyo, may processing charge na naman yung agency nyo, maswertihan nyo yung agency nyo na may mga nagcha-charge sila yung pera-pera, tapos may pagka nag-accommodation pa kayo pag binalik kayo ng employer nyo doon sa agency nyo, per day nyo may, halimbawa katulad nyo doon sa agency ko nung una, yung may nakasama ako doon na bumalik siya sa agency, per day niya doon $10 ang charge. So kung makaisang buwan ka doon sa agency, hindi ka nila makukunan ng amo, di paano yun, $300, so magkano na yun times 41 pesos yun, so magkano agad yun, plus may processing pa sila na 1 month, ganun. So yun guys, yung mga ganung bagay, hindi po practical. Kaya pag-isipan nyo po talaga mabuti na nasa Pinas pa lang kayo, may choice pa talaga kayo na makahanap ng agency na 2 months o 2 months and a half lang na deduction. Doon na kayo guys, wag agad kayo, wag nyo i-grab porque may opportunity dito sa Singapore na mag-offer sa inyo na kahit 4 months na deduction, my god, i-grab nyo. No guys, marami akong mga videos dyan about sa agency, pwede kayong mamili dyan, may mga WhatsApp number sila dyan, kontakin nyo guys, manigurado kayo guys, wag basta-basta i-grab nyo lang porque may offer na ganun na may work dito sa Singapore. Pero kung alam nyo na kayo, dihado kayo, wag nyo itatry guys, sinasabi ko sa inyo, kasi sinishare ko lang, in-advise ko lang is based on my experience lang po. So yun, kasi nandito na ako, alam ko na yung mga nangyayari talaga dito sa Singapore. So yun guys, kasi para to sa mga first timer, alam mo, makaka-relate din yung mga ibang kapwa ako na mga matatagal na dito sa Singapore, na yung mga na-try namin na mga deductions is 3 months, 3 and a half, 4 months, may iba pa nga 6 months, tapos patay-patay pa sila dun sa mga employer nila, hindi natapos hindi pa natapos yung deduction, binalik na sila sa agency, patong-patong yung deduction nila, ang tagal nila bago nakasahod. Totoo yun guys, based yun talaga sa real story dito sa Singapore, maraming ganung nangyari. Kaya yung mga baguhan at nagpaplano pala mag-apply dito sa Singapore, maging practical kayo guys, manood kayo ng mga videos about dito sa Singapore bago kayo mag-apply, para magkaroon kayo ng idea. Mas maganda kasing confident kayo sa pag-apply dito, hindi yung parang blur kayo, parang wala kayong alam. So yun lang guys, bye bye.